You know what, may mga kaibigan ako mga ate at kuya na talagang nagtataka kung bakit wala pa ring update kay PBBM. Yun nga, nalaman naman na ng marami na nagkasakit siya, 'di ba? Na siya ay tinamaan ng B-Rose na si Kubida. Bawal kasi banggitin niya ng buo kasi baka ma-strike kami ng YouTube mga ate at kuya. Hindi kasi kami DOH, wala kaming karapatan na mag-vlog about that disease nung nakaraang pandemic. So baka lang ma-strike. But anyway, ibahin ko na lang yung pronunciation pero alam niyo naman na 'yon. So nagkasakit daw ang Pangulo and puntahan ko ngayon ang kanyang Facebook kung ano ang update sa kanya. Okay? Oh, okay, bumaba na si Spokes Harry Roque. Salamat na lang, ever loyal si Spokes Harry Roque kay VP Sara. Okay, pinuntahan ko ang Facebook ng ating Pangulo. Ayan. Ng inyong Pangulo, sorry. Pangulo nyo yan. Kahit na sumuporta ako dyan last year, grabe ang dusa ko dyan mga ate at kuya. Naku, maluloko kayo, hindi ko lang nire-reveal lahat, pero grabe ang naging dusa ko ng pagkampanya kay Kuting and sa unit team. So silip tayo, ano yung mga latest vlogs niya? December 5, December 7 na ngayon sa Pilipinas. Sa ibang parts ng mundo, December 6 pa rin, di ba? Wednesday pa rin sa ibang parts dyan, lalo sa Anemica and even sa Middle East. Pero dito sa Pilipinas, sa madaling araw na po, Webes na, no? December 7th. So kung halos kahapon niya to shinare, yan yung reels na to, patungkol sa private kinematic part niya, pirma siya, may face mask, kaya pa namang pumirma, nakakaupo pa naman, di ba? Ayan, ito pa rin yung post niya, may face mask, ayan, may documents na hawak, may pinirmahan. So tama po yung sinabi ng Presidential Communications Office na kaya pa naman niyang gawin ang kanyang mga duties kahit na siya nagka-COVID-19. Ngayon, ano ba ang nangyari sa Mindanao these past few days? Lumindol. Kahapon nga, di ba? Sabi nga parang nakarma ang Kamara, right? Nakarma ang House of Representatives sa pagpapakulong kay Ka Eric kahapon or pag-contempt dahil lang sa ayaw niyang pangalanan yung kanyang source na empleyado ng lower house sa pagbubulgar ng biyahe ni Tamba, di ba? Lumindol kahapon. So hindi lang Mindanao ang nilindol, even Luzon and Northern and Southern Luzon. And yun nga po, Mindoro yata yung epicenter kahapon. Naramdaman namin yon, naglabasan kami lahat sa mall, mahirap na, di ba? So, safe naman kami, luckily. Wala namang masyadong aftershocks. Kung meron man, baka hindi na namin naramdaman. Pero yan pong mga lindol na yan na parang all over the Philippines dahil daw yan sa movement ng tectonic plates or ng, kung ano man, no? Yung movement ng mga, yung mga continental plates, if you parang ganon, if you may. So, yan daw ay parang precursor ng big one. Baka magkaroon ng lindol na napakalakas. So sana huwag naman. Mabait naman si Lord sa Pilipinas, right? Never nating nararanasan yung mga nararanasan katulad ng Japan na kapag nilindol sila talagang, di ba? Nagsusunami pa nga. Nagbibiyak na ang lupa. Sa Pilipinas wala pa namang ganyan. Although nakaka-damage talaga ng mga structures dahil nga po ang ating namang mga buildings dito ay parang hindi, karamihan lalo na yung mga lumang buildings ay hindi naman quake proof. Right? Tapos alam niyo na, 'di ba? May mga engineers, may mga architects na involved sa construction na tinitipid naman yung kanilang materials dahil nga siguro tinitipid din ng may-ari yung kontrata. So, kapag lumindol, hindi katulad ng Japan na mabilis makarecover, ang bilis ng, 'di ba? Ang kalsada nila kung nabitak man, mabilis na nare-repair, even yung mga houses, 'di ba? Pero ang Pilipinas medyo mabait lang talaga si Lord at sana patuloy siyang maging mabait. And sana sipain na niya, sana haplusin ni Lord ang dapat haplusin para tuloy-tuloy ang kanyang kabaitan sa atin at masipa na sa pwesto ang mga dapat masipa. Wala akong sinasabi kung sino, ha? Marami kasi mga kurakot lalo sa lower house, di ba? Okay, walang update sa page ng Pangulo. Napapansin nyo rin ba na hindi siya nagpo-post patungkol sa lindol sa Mindanao? Hindi rin siya nagpo-post sa nangyari sa Marawi na pinasabugan ng bomba. Wala. Social media niya to. Ayan, oh. May blue check. So verified account. Lahat
ng gustong sumilip at umalam ng update ng Pangulo, dito pupunta sa kanyang personal Facebook page. And siguro sa page ng Malacanang, di ba? Yan. Sa Presidential Communications Office. O, may followers siya na 7.4 million. Puntahan natin ang PCO, mga ate at kuya. Ito. Ilan ang followers again ni Kuting? Andali ha. 7.4 million ni President Bongbong Marcos rather. Dito kaya sa Presidential Communications Office, ilan ang kanilang followers or PCO? Ito 'di ba may blue check din 'yan. So check open natin. Baka sakali may update di ba? Silip tayo. Oh. They have 2.8 million followers, milyones din, pero di hamak na mas marami sa kanyang personal Facebook account, Facebook page rather. So dapat ang may pinakamaraming followers na page, doon talaga siya active, right? Doon siya magpo-post ng kanyang halimbawa sympathy, empathy, pakikiramay, condolences sa mga yung pasabog sa Marawi. Alam niyo, sinabi ko na to, namatay ang mga estudyante na Katoliko sa MSU, estudyante ng MSU, and maybe mga kamag-anak nila na dumalo ng misa doon. Misa ng Katoliko sa loob ng University ng yan, MSU nga sa Marawi. Nagbigay ba ng statement ang Pangulo ng pakikiramay? Tingnan natin dito sa PCO, baka meron O, housing. Ano to? Media Kineme, Latik. O, LGU Kineme Latik, Peace Pack Kineme Latik. Yun siguro yung amnesty, pamimigay ng ayuda, saan to? O, sa Nilindol. Namigay na rin. O di ba late? Syempre trabaho ng DSWD yan. So walang balak pumunta doon ng Pangulo natin. O yan, DSWD nga yung senior. Bagong appointees. Wala akong nakikitang pakikiramay kay Kuting kahit sa page ng PCO. Parang iniiwasan nila yung topic. May namatay. Yung mga nilindol, mga ate at kuya, at least nagbigay nga po yung DSWD. Si Kuting wala siyang pahayag ng pakikiramay, hindi siya pumupunta hindi siya pa pwede pumunta kasi 5 days daw yung quarantine niya. Tsaka may kino-COVID pa pala ngayon. Ngayon, eto mga ate at kuya, post ng isang kakilala ko sa Mindanao. Hindi naman siya vlogger, pero yan, ordinaryong mamamayan lang sa Mindanao. Where is BBM? Kasabayan ko tong nangangampanya kay Kuting. I really regret why I campaigned for this iota. Actually, Bisaya niya to sinabi. What a big scam. Bisaya niya to sinabi, tin-translate lang. See the original. Top, open natin. Asa naman, John, asa si BBM na asa bukid ang mga NPA. I love you, John. Parang pakulay natin. Asa naman si BBM? Ito pala yung original post niya. Nagmahay gyud ko nga nung gikampanya kuning amaw. Ay, yung amaw pala ay stupid. Pagkada kong scam, sabi niya. Yung translation nasa baba, di ba? Amaw daw si BBM. Di ba? Nagsisisi siya kasi kinampanya niya si Kuting nung last year. Me too. Di ba? Nagsisi rin ako, napakarami nating nagsisi. Ngayon, patungkol sa sakit ni Kuting, may nabasa lang akong post, mga ate at kuya. Tingnan natin kung may may tawag doon, may relevance or may hindi naman niya pinangalanan. Pero parang kilala ko yung tinutukoy. Ito yung post ni Van Ibiernas. I think sa Pugad Vloggers ito Naku, mag-ingat ang DZRJ. Di ba yung Pugad Vloggers sa DZRJ yan? Pag ang media bumabatikos, di ba, naaalisan ng prangkisa, mag-ingat po, shoutout sa DZRJ. So, si Van Ibiernas, parang host siya ng Pugad Vlogger with, di ba, Fiscal Darwin Cañete, Tentay Mahalay, so, Mark Lopez, yan, magkakasama sila. I think. So, sabi ni Van Ibiernas kahapon, may sakit daw si Presidente Marcos. COVID. Kaya mag-isolate siya sa loob ng ilang araw, 5 days nga po. I mean, how is that different from most days of the year? May sakit o wala, hindi na pagkikita si Apo Batugan, tinawag pa ngang Apo Batugan, yung tawag kanina kay PBBM Amaw. Ito naman Batugan daw. PBBM, my God, you're holding the highest position, the biggest responsibilities there are, 'di ba? For a
public servant, and then batugan ka. And then di ka nararamdaman ng taong bayan. At ang palusot nyo may COVID ka. Naniniwala kayo may COVID si... Ay, 700 tayo. Hello po, shout out. Sana po madagdagan yung likes natin. Hello sa mga silent watchers na hindi nagko-comment. Batugan daw except kung pupunta ng Singapore. Ha 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 ha. Iba ang halina ng merlion yung layon doon na nagbubuga ng tubig tapos ang buntot niya ay pang mermaid. 'Di ba kilala yun na na parang landmark ng Singapore. Diyos ko, Ate Ruth, kailan ako pupunta diyan? Hello. Sana next year makapunta na diyan. Oh, iba daw ang halina ng merlion. Sana mahalina rin ako. Pero ano meron sa Singapore? 'Di ba't nandoon ang Formula 1 race? Oh. Ano daw ang kaibahan na siya ay naka-isolate, naka-quarantine sa mga ordinaryong araw, ay i-quarantine at hindi naman natin talaga siya nararamdaman. My God, Kuting, kaya mo pa ba? I mean, kaya mo ba talagang pamunuan ng bansang to? Hindi ka nagpapahayag ng hindi ka nagbibigay ng condolences mo sa mga namatay sa Binomba sa Marawi para lang walang lumabas na negative sa mga post mo sa page mo? Oh. Tapos ang media ng Pilipinas, mga puro, 'di ba, tahimik. Well, pinatatahimik naman talaga nila ang lahat ng babatikos eh. Kaya nakakatakot, 'di ba? Can you confirm, Butod, na meron kayong Oplan Gorgor? Oplan Tumba ng mga kritiko? Kaya ang media hindi kayo kinikriticize eh. O nasaan? Sililip na natin yung page niya, sililip natin ang PCO, wala tayong nakitang pakikiramay sa mga namatay. Ilang pamilya yung nalindol sa Mindanao? 100,000 mahigit. Ilang tao pala ang na lahat pala nilindol, syempre, pero yung nag-evacuate, the displaced, 100,000 yun na. Oh. Antayin natin after 5 days, baka sakaling pumunta dun si... Tapos nagpost sila patungkol sa sakit ni Kuting ngayon ng COVID. Hating gabi, I think pagkatapos mag-vlog ni Miss Maharlika na hinahanap niya si Kuting. So siguro, 'di ba? Ang dami kasi nanonood kay Miss Maharlika eh. Kaya siguro napilitan sila magpalusot ng COVID. Ngayon mga ate at kuya, balikan natin yung page ni alam niyo na, yung pusa na akala'y tigre ng norte pero pusa naman. Hello Kitty pala. Oh. Okay, balik tayo ha. So, ito nga yung picture niya na siya ay may COVID. Yan yung latest post niya a day ago, di ba? Yan. Oh. Nagtatrabaho pa naman, okay pa naman, buhay pa naman. Mukha namang masigla. Oh. Smuggling? Minabasa kong smuggling. Si Miss Marley ka nag-comment din eh. Smuggling is now your business with Lisa Smugs, your family, and Michael Mapolvoronic. Tawanan ko nga ito. Lakas naman ng loob ni Miss Marley ka na sugurin ang page ng Pangulo. Polvoronic daw. Okay. And then dito nga po, mga reels na lang ng kanilang family day. Dito daw siya naka-acquire ng COVID kasi may mga nakasalumuha siya. Ngayon mga ate at kuya, tanungin ko kayo. Nagka-COVID ang Pangulo. Okay, given na may COVID siyang sakit. Mamaya ko pala sabihin yan. Puntahan muna natin isa pang post ni Van Ibiernas. Yun pa rin yung nag-post kanina na batugan daw si PBBM. Tingnan natin kung relate much or kung sino yung pinaparinggan niya dito ha. Mabisang to. Malalim ang ugat ng chismis sa kulturang Pilipino. Totoo naman, di ba? Una-una, panlaban ito ng mga walang kapangyarihan ng taong bayan. In short, sa mga kapangyarihan na nagko-control sa opisyal na impormasyon. Panlaban to ng ordinaryong tao sa mga like media, mainstream media, na ayaw nilang i-reveal lahat, 'di ba? Kasi wag nating parang half truth lagi yung nasa media eh. Lalo na kung meron silang napapala, hindi nila ibabalita ang ikasisira nung taong nagbibigay sa kanila ng pagpapala, right? So ano ang gagawin ng taong bayan para lumitaw yung storya ay di magchismis, makinig sa expose ng iba or maybe sa ugong-ugong o kaya kung sino man ang katulad ng mga puting ahas na yan or mga insiders na nakakaalam ng totoong kwento, baka sakaling maikwento sa kaibigan, 'di ba? Or sa kakilala, sa vloggers, sa neighbors,
sa kamag-anak, and then it spreads, kumakalat. Kasi ganyan yan eh. Yan na lang ang pwedeng gawin ng taong bayan kung ang totoong impormasyon ay kinokontrol ng mga supposedly dapat mag-spread ng info like the media. Kahit state-owned pa yan or private media entity. Okay, kapag nagtatago ng impormasyon ang makapangyarihan, so mga politiko, pwedeng ganun, kahit mga artista, sinasubvert yan ng taong bayan gamit ang chismis. Pangalawa, ang chismis ay paraan para maipasok ang isang naratibo na gustong ipasok ng bayan, nating lahat. Madalas, alam naman ng bayan na hindi 100% accurate ang chismis, pero pinapakalat yan bilang nagkukunwaring katotohanan na refleksyon ng damdamin ng bayan tungkol sa isang usapin. Halimbawa, kumakalat na may AIDS ang isang mataas na opisyal ng ating bansa. Sino kaya yung may AIDS na mataas na opisyal ng ating bansa? Nagtatanong lang naman tayo, di ba? Wala naman tayong pinapangalanan. No, nagtatanong lang naman, hindi naman natin kino-confirm, hindi naman tayo yung physician. Hindi naman tayo yung doctor and nurses, di ba? Ano pa raw? Halimbawa, kumakalat na may Aida Macaraig ang isang mataas na opisyal ng ating bansa, pwedeng totoo yan, pwedeng hindi. Kung hindi totoo pero kumakalat pa rin, yan ay dahil may elemento ang naratibo na pinaniniwalaan ng bayan. Siguro sa chismis tungkol sa Aida, refleksyon ito ng paniniwala ng bayan na ang opisyal na ito ay laki sa layaw. Laki sa layaw, Jeff Rocks. Sino yung laki sa layaw na iyon? Natutukoy ni Van Ibiernas. Ibig sabihin, walang disiplina sa katawan at alipin ng kanyang mga desires. Kabilang na ang sex. Ano nga ang tawag dito? 7 deadly sins yan eh. Right? Kasama ba ang lust? Ayun, yung sex. Lust. Yung mga nakamamatay na kasalanan. Inggit, di ba kasama dyan? Yan, yung katakawan sa jugjugan. Ano pa? Katakawan sa pagkain, gluttony, marami yan eh, 7 yan, 7 nakamamatay na kasalanan. Okay, kasabay pa niyan ang pagwawalang bahala sa kalusugan ng katawan bunga ng sobrang pagdodroga. Sino yung nagdodroga? Anong droga ang gamit? Yung sa Goldilocks? Droga ba yun? Parang hindi naman eh. Yan ang nakikita ng bayan, sobrang layaw, pagdodroga, kawalan ng disiplina, at bunga ng kawalan ng access sa opisyal na impormasyon dahil kinokontrol ng mga kapangyarihan. Gagawa ang bayan ng sarili nitong naratibo para lumabas ang saloobin nito natin, di ba? Kaya pinapanganak ang chismis. Sa makatwid, subversion of power ang chismis. Pagnanais ito ng bayan, ng mga ordinaryong mamamayan katulad natin, na angkinin ang kapangyarihan na ipinagkait sa kanila ng makapangyarihan. Mga politiko, right? Pero pwede rin na pangatlo, dinadaan ng mga may access sa kapangyarihan na ilabas ang katotohanan na hindi pwedeng ilabas sa opisyal na channels. Like yung mga state-owned media and even yung mga mainstream media. Dinadaan daw ng mga may access. So parang yung mga puting ahas. Diba? Kaya pinadadaan sa informal channels sa pamamagitan ng chismis. So informal channels baka itong mga vloggers, di ba? Or maybe kahit miyembro ng media pero bumabatikos, mga maliliit na media just like mga tabloids, ganyan. Refleksyon ng lipunan at kultura ang chismis. Huwag tong maliitin. Okay? Although nakaka-damage ang chismis, well, para ma-counteract ang chismis, ilabas mo ang katotohanan. Say, nachichismis kang nagnakaw ka. Wala ka namang ninanakaw. Patunayan mo kung nasan ka noong mga panahon na may nawala. Halimbawa, may nawalang 1 million pesos. Patunayan mo ikaw ay nasa isang lugar. May nagla-live nung panahon na yun, nandun ka, umattend ka, hindi doppelganger mo ha. O kaya naman may mga testimonies ng mga testigo na kasama namin yun, sinasabi yung nagnakaw yan sa lugar na yan. Wala, kasama namin yan, di siya yun. Di ba? Ang kalaban ng chismis katotohanan. And then the chismis will end.
Huwag maliitin ang chismis. Isa pa, kitang-kita naman ang Pilipinas at mga Pilipino ay bayan ng marites. Nagpapanggap pa ang ilang bugok na hindi sila marites pero nakadikit naman sa lupa ang kanilang mga tenga. Kahit hindi mo idikit ang tenga mo sa dingding, sa pader, 'di ba? May pakpak naman ang balita, lilipad yan sa tenga natin. Nagtataka talaga ako kung sino ang tinutukoy na mataas na opisyal na di umay na chismis na may AIDA. Well, meron ding mga chismis, mga ate at kuya na mahilig daw sa orgy ang kung sino man. Parang kapag lango na sa kung ano man ay palitan na ng partners. Right? Exchange gift na sila. Hindi pa Pasko. Mahilig sa kasiyahan. Mahilig sa kasiyahan, paano naman yung mga nalulungkot at mga nagdadalamhati nating kababayan? Sila na lang ba ang magsasaya? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.